Hello, good morning. Today is 11:07 AM. May 15 po tayo, 2024. Samahan niyo po ako sa pangalawang kape ko po. Ito po ay pure na coffee. Hindi pa po ako nakapag-ready. Kasi yung kape ko, merong mga something na pinaglalagay ko. Para magkaroon ako ng yung tinatawag na healthy living. Sa atin naman ay kanya-kanya po tayo ng proseso pagdating sa healthy living na tinatawag. Ngunit kung ako po ay may mga proseso na tinatawag, ay may proseso po din yung mama ko. Kaya wala akong magawa. Ang sa akin lamang, kung anong iniinom ko, inumin din nila para maging okay. Kaso, alam niyo naman po, meron po tayong tinatawag na experience talaga. Pagkaon na kuya, kaya na oras, ganito lang po ang looks ko pero mabait po ako. Soft-hearted po ako. Makakausap niyo po ako ng mahinahon. Pag mahinahon at maganda yung pag-uusap, wala po akong reklamo. Period. Approachable po ako. Pero pag anong mahinahon at may pagkakamali na pinipilit po talaga, hindi po yan tinatawag na approachable. Madali lang po akong kausapin, but pagdating sa pangangailangan namin at rights na tinatawag, when it comes to the legal families, should be. Alam niyo po ang sa akin po, para matakot po talaga sila. Aaksyonan ko po, yung kabit na yan at yung pamilyang yan mawawalan ng lisensya. That future, ours, not for them. Ika nga, respect us. We will respect all of you there. Why? If legal families, the mistress respect the legal families, they will receive also. If they don't want, well, accept the fact. It's because you are the one to connect that family. Bastos pang bunganga ako pag galit ako. Very sharp po. Tahimik po akong tao. Maloko po ako. Immature po ako. Ayaw ko kasi ng responsibilidad na napaka ano talaga. Ayaw ko kasi yung easy lang tapos yung legal families or yung kami lang yung nagsasacrifice lahat-lahat. That's call disrespect. Easy for them. Why? Yung sarili lang nila ang inisip nila. How about us? Now, let's proceed. Hinahangaan ko po si Sir Arnel Ignacio how we did the action for those OFW or domestic helper. May paparinig po ako. Yung kahapon po, ay, dodugtong ko ulit ha. Yung kahapon po na live ko, ako po ay nagtataka, bakit iba yung mga ideas ko dito, pagdating doon sa YouTube live ko, umiba. Hinahanap ko yung kay Madam Karen Davila na mga pangalan, pero yung
yung iba wala doon. May Brian, kung sino man yun, Morales. Alam niyo po, kayo po dapat, kung sino po kayo nagre-report, kumpletuhin niyo po ang pangalan po. Para po hindi po malito ang mga vloggers na tulad nila. Ako po lamang po ay nag-uumpisa lamang na andyan po ang gabay sa mga pinapanood ko sa inyo. Ang mistress po, wala po akong na-mention doon na mistress, pero nandoon. Yung dulo po, kinat, pero wala doon. Kinat nga, syempre wala doon. Kaya po hindi na ako nagdugtong pa. Gusto ko sanang dugtungan eh. Pero wala. No choice po ako. Ayaw ko talagang dugtungan. Kasi niloloko po ako. Hindi na nga kinakat for 1 hour, 2 hours. How much more na 26, 29 or 30 minutes. Ang mga pinagsasabi ko kinakat nila. Yung last na yon hindi po yun bastos. Alam niyo po ba kung anong sinasabi ko? Sana makuha yung justice para sa atin. Or kung sino mang nangangailangan ng justice, sana makuha po. Bastos po kung sino po kayo. Kumukuha po kayo ng ideas. At kayo po ang dapat, yung bunganga dito dapat nanggaling sa inyo. Wala po kayong originality na tinatawag. Ako po'y nangangarap na mapabuti yung aking Facebook at YouTube kung anumang content na meron ako. Ngunit kayo po, anong ginagawa nyo? Tinuputol nyo po at kinukuha nyo po ang merong ideas na meron kami. Nakakahiya po kayo. May kanya-kanya po tayong pag-iisip. May kanya-kanya po tayong strategy. How to gain the viewers, how to gain the likes, how to gain the subscribers. Kung ano po ang hinahangad ninyo, ganon din po ako. Same feathers, but not flock togethers. Kuya, nag-count sa lang. Nag-count ka na, kuya. Alam mo ko, ha? Remember po, if you have same feeders to your friend, they are your friend. Flock togethers. Bakit po? Bakit sila nagkaroon ng kaibigan na talagang tunay? Talagang ano talaga sa kanila? Kaibigan nila. But for me, same feathers, but not flock togethers. For me. Nangangati yung ilong ko. Sandali ba? Ato may kulay dito. May kagong nag-isa ko. May daman ko dito. Nga tuloy yung ulang ang sudan mo. Hindi ka gusto, ha? Masumuod ka na sa ano? Thank you, God. Ngayon po, humahanga po talaga ako dito kay Sir Arnel Ignacio. From the start pa lang, hello sir, gumaganon lang ako sa kanya. Wala ho akong sinabing masama sa kanya. Tingnan ho natin dito. Alam niyo pa na ano mga ba natin pakuha? Alam mo, yung unang-una ito. Alam mo, yung
Ito yung gusto ko. Ito po, sabi niya dito is from Viral Pinas. Hello. Magla-like po ako sa inyo. Always, hindi po ako maramot ng like and subscribe. Ay, wala pala. Subscribe. Magsa-subscribe po ako sa inyo. Yan po. Okay, additional subscribers for Viral Pinas. Ito po ay bakit restricted mode has hidden comments for this video? Ito po, nangyari po to 3 months ago. Nabasa ko na po. Nakita ko yung 3 months ago. Titingnan natin sa more. Walang nakalagay. Hindi ko alam bakit nawala. 3 months ago yung pagkakakita ko at nabasa ko talaga. Pero kung may pagkakamali man ako, pasensyahan niyo po kasi kahit dual po ang mata ko. Dual, apat na po. Sobra po. Kaya sumusobra din ang pagtingin ko sa inyo. Okay po, makinig po tayo. Hello Sir Alvin. Sumabog sa galit sa labas ng airport. Mga tao ginutom at pinabayaan. Makinig tayo. Hello sir. Your action. Salamat po. Ngunit sa akin, walay po. Let's see po. Kasi may pagkakataon, hindi ko ho alam. Makinig ho tayo. Muna ito isipin mo. Tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari dito, hindi ito produkto. Tao to. Sino nyo yung mga itsura nito? Pinagsuot-suot nyo pa ng terong t-shirt, ginawa nyo ng tanga doon sa Matapos bumisita ng OWA Administrator na si Arnel Ignacio sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 1, ay tumambad sa kanya ang mga Pinay OFW na nakaupo sa harapan ng airport na parang nanlilimos. Lalong nag-init ang ulo ni Admin Arnel Ignacio nang mabalitaan ito na inihatid ng agency ang mga kababayan natin sa airport ng alas 3 ng hapon. Kahit ang flight ng mga ito ay alas 7 pa lamang ng umaga kinabukasan papuntang Saudi Arabia. Napag-alaman rin na iniwan sila ng agency sa labas ng airport nang wala man lang allowance pangkain. Kaya lalong nag-init ang ulo ni Admin Arnel. Tinawagan niya ang agency, binulyawan at pilit pinapunta sa airport. Agad pumunta ang representative ng agency at dito sila nagharap. Panoorin ang buong pangyayari. Gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit mo ginawa yun? Pero tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun. Hindi, sagutin mo. Sa'yo ko gawin yun. O ano mararamdaman mo? Hindi rin po maganda. O, diba? Pero ginagawa nyo, kumita kayo rito. Tapos dadalhin nyo na Saudi Arabia. Manila nga lang, hindi kayo makaresponde na mabilis. Kung ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Hindi pasensya. Iwan nyo sa labas. Para mga tutang reject. Asan yung sasakyan nyo? Pag-grab na lang po ako. Asan yung mga van natin? Pakuha ka ng isa. Nakakahiya, di ba? Sinasagot namin. Nakaupo doon sa labas, baka mga tanga doon. Tama ba naman pagtrato ng ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Sino yung staff mong irresponsible na gatid dito? Ito lang ang tanong ko sa iyo ha, bago ko ibaba yung telepono. Bago ko ibaba ito ang sagutin mo sa akin ha. Manila pa lang itong pinadala ninyo. Hindi nyo na maasikaso. Padadala nyo pa ng Saudi Arabia. O, ano nga yung paliwanag mo ro? Ano rest assured? Hindi nyo ako kayang paikutin sa ganito. Alam naman ako maghanap ng number ninyo. Eh, yun ang binigay nyo sa kanilang number. So, sila na naman ang may kasalanan. Bakit? Out of coverage. Ay, naku, puro kayo alibay. Tapos, nung nalaman nyo, ako nakausap, natataranta kayo, tawag kayo ng tawag sa kanila.
Nagbibigay kayo 1.5, di ba kayo nahihiya niyan? Di ba nakakahiya kayo? 1.5? Kayo ang naging problema. Wala namang problema sa kanila eh. Sumusunod lang itong mga to sa inyo eh. Kayo yung irresponsible. Puro ka andyan na ba? Hindi nyo nga ako naunahan eh. Kinaumandar yung 30 minutes mo. Alam mo, yung unang-una itong isipin mo. Tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao to. I-hotel nyo to. Pag ako nagbayad ng hotel nito, maniwa, kasi kaya namin bigyan ng hotel ito. Kaya bilisan ninyo because the moment na kami ang umasikaso nito, patay ka. Galingan nyo. Gano'ng katagal na ba itong agency nyo? Matagal na pala. Ito lang hindi nyo makaya. Wala naman kayong kakwenta-kwenta. But I will wait for an explanation. Otherwise, sinasabi ko sa inyo, you will be in big trouble. Ang sinasabi ko, ginagawa ko. O ikaw. Ano, di ba tama ako? Kanina ko pa kayo sinasabihan eh. Sabi ko, kung ready kayo dyan, tingnan mo yung agency ninyo. Ito pala sa Maynila, hindi na kayo kayang panagutan. Kung nalakas ang loob nito mga... This AI technology turns text into animated videos featuring real humans who speak anything you Makalipas ang ilang oras ay nakarating ang kausap. Hindi kayo sa akin hingiwa. Sa akin wala kayong kasalanan. Tignan nyo yung mga itsura nito. Pinagsuot-suot nyo pa ng termo-termong t-shirt, ginawa nyo ng tanga doon sa labas. Bakit mo hihingi ng pasensya? Ang hinihingi ko paliwanag. Bakit mo ginawa yun? Hindi kasi sir, pinaaga lang. Nag-aalala lang po kami napapagod. Hindi. Kung nag-aalala kayo, dapat sinamahan nyo. Iniwan nyo doon sa labas eh. Pasensya na sir. Kami, kukuha nyo Hindi. Ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit mo ginawa yun? Alam ko na yung pasensya, bakit nyo nga ginawa yun? Pero tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun. Hindi, sagutin mo, sa'yo ko gawin yun. Ikaw galing, ito nga galing ito. Kailan ko saan yung nadampot na probinsya. Wala namang kamalay-malay, iniwan nyo doon. O ano mararamdaman mo? hindi rin po maganda O, sir. diba? Pero ginagawa nyo, kumita kayo rito. Tapos dadalhin nyo ng Saudi Arabia. Manila nga lang, hindi kayo makaresponde na mabilis. So ano gagawin nyo ngayon dito sa mga to? Bali, i-hotel na lang po namin sila sir. Alam mo, kung kayo lang responsable, di sana man lang nag-coordinate kayo sa amin. Actually sir, nag-advise naman po kami sir na i-try po yung OFW lounge kasi Paano nakita nga po nilang namin. Oo nga, para sa kanila. Paano makakapasok yan? Alas 7 pa ang flight. Tandaan pa ng immigration yan. Di ba matagal na kayo nagpapadala? Huwag mo sabihin hindi mo alam yun. Eh siyempre, malay ba nito mga to kung paano ko mausap yung mga gwardiya rito? Siyempre kapag nakapwa-tao, alam mo naman ikaw mas nakakalamang ka dito sa mga to. Diba? Kitang-kita pa lang sa gayak mo, lamang ka. Pero ba't gaganunin mo sila? Kumita pa kayo sa kanila. Mali eh. Sobrang mali. Nag-iwan kayo ng 7 tao sa airport. Diba dapat handa kayo sa kung anumang event ang mangyari? Tama po kayo. Ano rin eh? Racel po sir. Ikaw yung nasa telepono kanina. Galing-galing na operations manager. Pasensya na. Ito lang, pitong ano lang, hindi na ma-handle. Kung ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Hindi pasensya. Ano ba naman nakipag-coordinate kayo na naihatid natin doon, pinapakain namin doon, kahit maghihila tayo mga yan doon, okay lang. Eh, iniwan nyo sa labas para mga tutang reject. Asan na sasakyan nyo? Mag-grab na lang po kami. Asan yung mga van natin? Pakuha ka ng isa. Mag-grab na lang kami sir. Nakakahiya, di ba? Sinasagot namin. Sige na, para madurog kayo sa kahiya. Makalipas ang isang araw, pinapunta ni Admin Arnel ang mga kinatawan ng agency sa kanyang opisina. Part 2. Hindi, mamaya na yung sorry. Hindi nila alam mo kung saan ko sila natagpuan. Alam mo kung saan? Kung saan? Yan po sa gilid po na may bukana po ng airport. So, okay kayo doon? Kasi po alam po po in-instruct naman po. Kaya nga, pero ibig mo sabihin, sige, ano yung instruction? Kasi na mag-wait po sila, may waiting area po doon. Ako'y nagugulat sa mute. Ayun lang naman po yung mga sasabihin ko. Nagugulat kasi ako. Ano yung waiting area? Yes, yun po instruction sa kanila. Saan na yung waiting area? Eh siguro sir, hindi lang po nila na kung saan. Kasi nga,
talagang hindi nila maiintindihan yun. First-timers nga eh. So ano nga, alam ba nila, ano ang waiting area? So sino ang mali doon? Kaya po, sorry na, kaya po yung Matagal pa tayo sa sorry part. Because the sorry part will not execute you from any obligation. sorry sir, pero I'm not trying to say sorry because I want to get to the bottom of this. Why on earth did you ever think that just telling them to look for the waiting area and leave them there at 6 p.m. for a flight the following day, your apology is never enough. Nosebleed naman ako nun. Hindi ko medyo naintindihan. Kasi hindi ko makita, alam mo na, kaya kita tinatanong, naghahanap ako, ay baka naman talagang napakahirap. Hindi na akong makita, kaya tinatanong kita eh. Was there confusion? Nagkaroon ba ng miscommunication? Ito ba mga to ay sumuway sa inyo? Kasi alam mo, kung matigas ang ulo niya, Madali lang yung miscommunication. kagalitan ko yan. Pero hindi ko makita. Alam mo ba, in fairness din, hindi sila nagreklamo sa akin. Meron din welfare officer dito, Manila pangalan. Ikaw yun, di ba? Did you respond well? sorry sir for that. No, ang tanong ko, hindi naman ako nangingi ng apology. Tinatanong ko, did you respond well? Parang ako din Kaya lang. nga sir, No, did you respond well? no sir. Random na nga nila. Parang ako din, hindi ko kailangan ng sorry. Ang kailangan ko action. Household service workers, ginulpi niyo pa ng gano'ng sitwasyon. Inhumane. Tinatanong ko, kumain kayo, hindi raw. Tapos tinanong ko, pwede ba, ito tinanong na lang ito ha, magdala kayo ng pera pang kain. Pero yung 1.5? How can 1.5 be enough? Are you thinking? Kaya nga pa nagdakadala ko yan. Kasi nahuli ko kayo. Kung hindi ko kayo nahuli, di malamang nakaupo lang yun doon. Malakas. Tignan nyo. Sexy. Pero macho bara ako. Medyo mano yung likod ko kasi. Sorry ha, niloloko ko lang sarili ko. Ganon po dapat mag-exercise. Ay, bakit ang basa? Mainit kasi. Di naman mabaho. Don't worry. Sa future, Rexona. Fresh. Rexona. Confident? Rexona. Pero, hindi pa po ako nakaligo. Naglaba po kasi ako. Kahapon or nung isang araw, naglaba po talaga ako ng gamit namin na pang ano, nangangati ako eh. Allergy kasi yung ano. Ay, mayaman yung skin ko. Ay, allergy. Allergy! So, take cetirizine. Kailangan nyo yan. Effective agad. Or, Difen. Hydromian. Alam niyo po, sa mga first time po na aalis, papunta kung saan man, preparation po, gamot. Ano pong gamot na pwede po? Papuntang kung saan man kayo pupunta. Mag-short lang ako.
Bakit po sinasabi kong gamot? Nakakatulong po yun. Kasi po, as domestic helper o OFW, mahirap po, pag OFW, mahirap pong makakuha ng sick leave. Kasi depende po pa yan sa magre-relieve sa'yo, kung ano man ang trabaho mo, at depende din yan pag DH ka kung papayag yung amo mo na magpapahinga ka talaga. Mahirap po ang isang OFW at DH po. Meron po akong sasabihin po. According to sir, ang passport, ano ba ang kahalagahan ng passport sa atin? Pinahiram? Pinahiram lang po ba yung passport? Sino po ang nakalagay doon? Sabi ko nga, passport should hold by the owner. Passport. Ang buhay natin ay nasa passport pag nasa labas tayo ng ating bansa. Yan po ang ating kaagapay sa lahat ng pagkakataon. Passport. May ginawa kang mali, may ginawa kang tama, but still, passport. Passport. Isa kang Filipino. Ikaw ang nagmamay-ari ng isang passport. Meaning, produkto ka ng isang bansa natin. Meaning, ang produktong yon, dugong Filipino tayo. Hindi ko sinasabi na produkto yung tulad ng mga ano natin dito. But, produkto, meaning, dugong Filipino tayo, tatak Filipino, na kung anong meron tayo. Nakikilala tayo kung sino tayo bilang isang Filipino sa labas ng ating bansa. Mainit. Hindi po kayo iniistorbo niyan. Mainit, basa yung kilikili ko, medyo basa yung likod ko, nag-iisa ko noon. Hindi po natin hiniram yung passport. Binigay yan sa atin. Bakit? It's because tayo po. Ang proseso niyan ay ang proseso niyan ay talagang isa tayong tinatawag na isang Pilipinong baga kinikilala bilang isang Pilipino. Hindi po hiram ang passport, sir. Yung OFW, yung character bilang OFW, andyan po tayo. Minsan yung character bilang isang OFW umiiba. Ang DH umiiba din. Bakit? Puhunan nila ang katawan para sa kanilang pamilya. Ngunit nasa kanila po yan kung ano po ang dapat nilang gawin. Kung ano po ang kagustuhan nila bilang sino sila. Ngunit, kung ikaw po ay nagkasala, harapin mo po. Ngunit, kahit nagkasala ka po, but still, the passport should hold. Lahat po ng protection
or tagapagtanggol ng kapwa natin, OFW at DH, should receive po. Mamaya na yan. Ngayon po, naiinis ako. Ay. Sorry ha. Kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino ang naglalaban ngayon sa Maguindanao. Maguindanao ba o Mindanao? Okay po. Alam niyo po, gusto 31. Ang bilis po. Bakit 31.33 minutes na agad? Ikakaupo ko lang po. Ako po yung nagtataka din sa Facebook ko po. Yung iba, 400 plus, 100 plus, or something na viewers na meron ako. Tapos pagdating po sa Facebook ko talaga 7 viewers lang, 12 viewers, 15 viewers, 20 viewers. Hindi ko ho alam kung ano po ang nangyayari sa Facebook ko at sa YouTube ko. Selected po ang binibigay nila. Hindi po to, yung account ko po ito ay original po. Hindi po to dummy, hindi po to fake. Hindi po ako nag-a-ask ng mga kung sino mang kasama. Lahat ng puto, kung ano po ang nanggaling sa bunganga ko, galing po sa puso ko at isip ko. Na gusto ko rin makatulong, it's because kung ano po ang nangyayari sa akin, nararamdaman ko po within my heart ang kanilang, kung ano pong nararamdaman nila. Nauunawaan ko po bilang isang Pilipino ang kanilang sitwasyon kung nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno. Ngayon po, bakit po ganun ang kalalabasan ng aking Facebook at YouTube ko? Minsan bawas, deducted. Hindi ko ho alam kung anong meron, bakit bawas. Ang impression ko po, mataas, ngunit bumabawas. Ang subscribers ko po, 6. Hindi, okay lang ho. Pero alam ko, God knows, kung sino man kayo, ibabalik yan sa inyo. Remember po, disiplina. Ayaw ng Panginoon natin inaibigay sa inyo ang hindi dapat sa inyo. Tapos ikakat-kat nyo. Hindi ko ho alam kung anong karakter na meron kayo. Mandurugas kayo. Magnanakaw. Okay lang ba na pagsabihan kayong magnanakaw? Mandurugas? Sariling sikap ko po, nag-iisa po akong gumagawa kung anong content na meron ako, ngunit nanakawin nyo at sisiraan nyo. Ang galing nyo po. Manggagamit po kayo sa sariling yung kapakanan para yung bunganga nyo at tsaan at yung pangangailangan bilang isang wants, beer doon, tandoy doon na hindi naman karapat dapat sa mga ganong bisyo. Alam niyo po, nagkaroon ho kayo ng pera, sinasauran kayo ng YouTube,
Facebook, gamitin po natin sa maayos. Dahil binigyan kayo ng opportunity ng Panginoon, kinikilala kayo kung sino kayo. Okay? Nakalimutan ko na ang sinabi ni Sir. Konti lang po kasi yung sinulat ko. Ayan lang man po. Ngayon po, Sir Arnel, may tanong din po ako. Sa agency niyan. Nakailan pong sorry yan? First, it's okay. Second, it's okay. For the third time, cancel the license of the agency. Alam niyo po bakit? Alam niyo kung may pagkakataon lang ako, talagang ipapakancel ko yung license na yan. Ngayon po, according to your mouth, action. Hindi ko kailangan ng sorry. Kailangan ko ng explanation or something else. Sa akin, hindi ko kailangan ng sorry. Hindi ko kailangan ng explanation. But I need an action. Miscommunication. Alam nyo may miscommunication pero walang pumunta doon na staff to guide them and to protect them at may bigay ang pangangailangan nila bilang isang DH or OFW. First time or second time, wala tayong pakialam dyan. But they need the action. Do your job well. Bakit po? Kung wala po sila, wala din po kayo. Hindi po kayo nakaka-receive ng sahod, needs and wants, at yung mga kagustuhan nyo bilang isang empleyado ng agency. At kahit yung owner, kung wala yung mga OFW at domestic helper, wala din ang agency nila. Kung anong meron sila, wala din yan. Hindi tumataas kung anong pangangailangan nila. At needs and wants. Paano nila i-handle? O nga po pala, Sir Arnel. As owner or staff ng agency, talaga bang na-orient nyo yan bilang isang included yung OWA dyan? Or included yung lahat? Kasi hindi natin masasabi na ang kailangan lang yung orient ay yung domestic helper at OFW. But they need also the staff and the owner to understand kung ano ang pangangailangan bilang domestic helper, bilang OFW, at kung ano ang di dapat gawin. To remind them kung ano talaga ang main reason bakit sila kumukuha ng aplikante na OFW at DH papunta sa ibang bansa. Pera-pera lang po ba? How about the life? Sorry ha. Mainit. See? Ilang oras po sila nakatenga or ilang oras ba silang nakatunganga doon? Hindi pa sila nakalabas ng ating bansa. Negative na sila. How about po sa pag-handle ng kanilang aplikante or kanilang staff
ano tawag doon? Yung OFW or DH sa ibang bansa. Eh dito nga po yung action nila. Kailangan nyo pang i-remind sa kanila. Kumusta po yung mga OFW at DH na under sa kanilang agency? Nakakausap ba nila? Na-monitor ba nila kung ano ang kalagayan bilang isang OFW o DH? Diyan pa lang po sa NAIA, wala na sila. Ganon po dapat tayo. First, pwedeng makareceive ng apologize at pwedeng tanggapin. Second, i-train, i-orient ang staff. Bakit po? How to prevent na magkaroon ng problema sa agency nyo at sa OFW at DH. First pa lang. Third, cancel the license of agency. Ganun po dapat tayo ka-strict when it comes the agency. It's because they are handling the life of the OFW and DH. Not only by money. Ngayon po, paano po yan? Kaya nga sinasabi, parang galing naman yun sa akin siyempre, galing din naman sa inyo, sa inyo na po, kung talagang galing sa inyo. Ngayon po, ilalagay po natin ang sitwasyon bilang isang domestic helper at OFW sa nila. Ano po ang mafe-feel nila pag yung OFW at DH gagawin din sa kanila yan? Bakit po ganun? Bakit po ganun tayo? Mga kapwa nating agency, Pilipino. Ngayon po ang tanong ko ulit. Ako'y magtatanong ulit sa second time. Bakit po? Pupunta po kayo at maghahanap po kayo. Or kung may pupunta man dyan na aplikante SDH, bakit po magbibigay kayo ng 20,000? Bigay ba yun or utang? Pag nag-atras, it's because they don't want. Ayaw nila yung trato or nakahanap sila ng bago. Bakit po kailangan i-hold ang passport sa agency para bayaran? Number 2, ako po'y magtatanong ulit. Bakit po yung training napakamahal po ang babayaran? Kinukuha po doon. Number 3, itatanong ko ulit pa. Kulang po ba sa gabay? Pahirapan po Bakit din po yung OWA? Hindi ko alam kung sa inyo binabayaran ng certificate. Bakit po yung insurance? Mayroong actual cost. Kung may nangyari doon, kayo lang po nakakaalam kung kano po ang binibigay sa kanila. Paano naman po yung mga kapwa natin na nagtatrabaho sa ibang bansa?
wala pong kaalam-alam kung ano pong ibig sabihin ng actual cost. Bakit po? Nakakakuha ka na ng amount sa actual cost. Meron pang sa aplikante or DH or OFW, may nakukuha ka pa. Tapos, sa employer, may nakukuha pa. Magkano po talaga ang nakukuha? At how about sa agency? Magkanong agency ang isang tao po? Bakit po kailangan ng laboratory? Medical, pagdating doon, mag-medical na naman. Bakit po ina-allowed ang mga employer without phone sa mga kadama or sa ibang bansa na nagtatrabaho ng domestic helper at agent at OFW? Ako po'y salute sa mga among nagbibigay importansya sa kanilang trabaho bilang isang domestic helper at OFW. Respeto ko po nasa sa inyo kahit hindi naman po kailangan at wala po akong kahan. Respeto ko lang po. At least, ngayon po, okay lang po ba? According nga, may na-receive akong kaaway from other countries. Sabi nila, the blood of slave. Very long time po. Now, ganun po ba dapat ang ating ibigay sa mga hindi natin kadugo? Ganon po ba yung comments dapat? The blood of slave. Very long time po. Inaway ko po yun. Now, paano po tayo irerespeto kung ganon po tayo sa kapwa natin Pilipino? Kapwa din natin ay talagang ibibinta pa sa iba. The blood of slave. Ngayon po, for example po, ako po ay hindi in-entertain talaga sa polo sa Saudi Riyadh Embassy. Hindi ako tinulungan. Paano po yan? Diyan pa lang po, pinapatunayan natin bilang isang Filipino na hindi tayo karapat-dapat respeto. Kapwa nating Filipino nandun sa ibang bansa para protektahan natin at tulungan. Paano po yan? Ako po, when it comes to the OFW at domestic helper, strict po ako nang dahil sa kagagawan ng mga bobong yan.
Hindi ko po nakakalimutan kung ano po ang ginawa nila sa akin. At hindi ko po nakakalimutan kung ano po ang klaseng na-receive ko na message before the blood of slave. Is it okay with us? Na ganon ang kilala nila, pagkakakilala nila sa mga Filipino? It's because only the money. How we gain? Sa respeto, na dapat ay karapat, dapat tayong bigyan ng respeto. Samantalang tayo, kapwa nating kababayan or agency, hindi natin minomonitor, hindi natin nire-respeto ang kapwa nyo o aplikante. Alam niyo po, kahit kaaway niyo po ang ibang kalahi, but they are not allowed to tell you those message na magkakaganon sa atin. Na-orient ba yung mga staff na yan? Oo nga po pala, sa isang term ng presidente, every year po, inaalam niyo po ba kung ilan ang umuuwing duguan, luhaan, at kung ilan po ang census every year po, inaalam niyo po ba? Kung saan, anong bansa ang may reklamo, at anong bansa po ang pinakamalaking reklamo without proof. Ako lang po yan, don't worry. Na-orient po ba yan? Ngayon, ano po ang gagawin niyo doon sa mga taong namatay, sa mga taong abuse, at sa mga taong walang hindi binigay yung sapat na para sa kanila? Bakit po strict po ako? Contract. Yun lamang po. Kung anong contract sa paglabas, yun din ang contract na meron sila sa labas ng agency na meron sila. Sister agency po. That's it po. Kasi, kung anong contract dito at iba yung contract na nandun, it's void po. Bakit po? Kayo po ang nagbigay sa kapwa natin, Filipino, na ikakapahamak nila. Ngayon po, proud po ba kayo sa ganong kontratang binigay ninyo? Ngayon po, may nangangailangan, umalis, run away. Ano po ang solusyon dyan? Pagagalitan. At ibibinta ulit sa ibang amo. It's because money matter again. Bakit po ganun? Aalis ba yung OFW natin or domestic helper natin na walang reason out?
Ganun po ba tayo sa kapwa Pilipino natin? Halos tayo lamang po ang magpapahamak sa kanila. Well, do action! Evacuate! That's true po. Halangan naman hintayin nating i-evacuate kung pantay na ang paa ng isang OFW at DH. Ganon po ba dapat ang aksyon? Hintayin po natin na merong may mangyayari na talaga. Sa bagay, ganon siguro ang habit bilang isang Pilipino na nagtatrabaho sa gobyerno natin when it comes domestic helper at OFW. Ganon po ba ang dapat na marinig ninyo para umaksyon tayo? Miscommunication. Miscommunication, pinahintay niyo pa dun. Sana nagpadala kayo agad ng staff. Immediate. Action. Action agad. Paano nila malalaman na talagang concerned kayo sa kanila? Sa mga gustong sumira na naman ng aking videos, abay magpaalam kayo. Mga gahaman kayo. Ako'y nahihiya sa inyo. At kahiya-hiya po kayo dahil kinakat niyo po ang videos na meron ako. Paano po yan? Baka yung mga illegal agency, talagang kumukuha pa po sila. Paano nyo po mamamonitor yan? Bilang isang agency at sino mang gobyerno naghahandle sa agency na yan. Salamat po sa lahat-lahat. Sir Arnel Ignacio, salamat po. Pasensya niyo po ha. Pagpasensya niyo po aking bunganga. Talagang galit lang po ako sa mga agency na ganun ang ugali.